Pakiramdam ko'y tinakasan ako ng dugo ko sa katawan. Napakapit ako sa sofa sa labis sa panghihina dahil lamang sa sinabi ni Landers. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko. May picture? Ayan, ipakita niyo sa screen. May mas ikakadabog pa pala ang puso ko nang sumakop sa buong screen ng TV ang picture ko habang karga-karga si Dazel. Iyon ay stolen picture, subalit nagmukhang inadya dahil sa tamis ng aming pagkakangiti sa larawan. No, hindi mo alam ang ginawa mo, Landers. Nandilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas para buhatin ng vacuum at walang ano-ano ay inihagis iyon sa TV. Kaagad na nagtilian ang mga nakapaligid ng bumagsak iyon at mabasag dahilan upang tuluyang nawala ang kanilang pinapanood. Audrey! Hindi makapaniwalang bulyaw ni Panying. Ano nga? Oh my gosh! May anak sila ni Landers? Ayaw niya yung ipalandakan sa atin? Pinanginigan ako ng katawan. Pakiramdam ko ay wala akong naririnig. Nagmamadali akong tumakbo patungo sa aking kwarto at doon nagwala ng husto. It's over. It's over. Si Zach. Malalaman ni Zach. Landers, bakit mo ba itong ginagawa? Halos isumpa ko ang pangalan niya sa pag-apaw ng damdamin ko. Ang kanina niyang hawak na baso ng alak ay ngayon nagkalat na ang mga bubog sa malamig na tiles ng kanyang opisina. Para siyang binuhusan ng nagigilong tubig, habang naririnig sa kanyang tainga ang magagandang komento ng host habang kausap si Landers Maxwell. Ang kanila lamang na pinag-uusapan ay walang iba kundi ang anak ni Audrey at Landers na siya pang sinamahan ng larawan upang maging pruweba. Our child is quite a genius. He's only 2 years old but he can construct 1 to 2 sentences and speaks clearly. He's also tall for his age and very, very brave, regardless of his limits. Sa tingin ko nga ay duplicate siya ni Audrey pagdating sa ugali. I can't help but feel proud of our son. Binabandera ng lalaki ang sinasabing anak nila ni Audrey habang hindi nawawala sa background ang larawang lumalamutak sa puso mo ni Zach. Kung panaginip lang ito ay gustong-gusto na niyang gumising at bumangon upang harapin ang kanyang asawa. Ang kaninang galit niya nang unang makita si Landers Maxwell sa TV ay agad na nasapawan ng labis sa pagkagulat at kakaibang pakiramdam. He had never expected a move like this from this bastard. He never suspected anything about illegitimate children or anything about it. Malinaw na sinabi ni Audrey na ayaw nitong magkaanak. Audrey clearly told him that she never wanted to have a child with him. Nahilo siyang bigla at napasabunot sa kanyang buhok. She never wanted to have a child with me. That means it's because she has already had a child with another man whom she loved. Halo-halo ang naging emosyon niya sa realisasyong yon. Hindi siya makapag-isip ng tama at diretsyo. Napakaraming pumapasok sa isipan niya ngayon at hindi niya malaman ang gagawin. Napahawak siya sa kanyang dibdib at malakas yung pinaghahampas upang pahintuin ang paulit-ulit na pagtusok ng maliliit na karayom doon. He's feeling the same thing as he felt when he confirmed that Audrey abandoned him. Boss, nerbyoso pa rin nakatuon si Ramil sa kanya. Hindi namin napigilan si Landers Maxwell sa ginagawa niya ngayon dahil sa dami ng nakapalibot at nakaprotekta sa kanya. Nakaback up sa kanya ay halos sangay ng gobyerno. Hindi madaling. Parang walang ibang naririnig si Zach. Agad niyang nilampasan ng lalaki at nagmamadaling lumabas ng office saka pumasok sa elevator. Wala siyang pakialam sa mga taong nakakasalubong niya at bumabati sa kanya. Ang mga mata niya ay walang kasing dilim na natahakandaan palabas ng kumpanya. Hindi kalaunay minaneho niya ang kanyang sasakyan. Halos di pa rin iyon at magdulot ng insidente para sa iba, para lamang marating niya ngayon ang kanyang mansyon. Hindi ako makapaniwalam na mayroong anak si Audrey. Oo nga, nagkaroon pala talaga sila ng anak ni Landers. Kayo ba naman, 3 taong nagsama, hindi ba kayo magkakaanak? Eh bakit? Sila nga ni Sir Heskel nagsama rin almost 3 years pero wala namang binunga. Baka ayaw lang talagang magpabuntis ni Audrey kay Sir, mas gusto si Landers. Alam kaya ito ni Sir Heskel? Zach overheard all the maids' conversations as he entered the living room of the mansion. Nang makita siya ng mga ito ay agad silang nagtigilan at gulat na napabaling sa kanya. Sir Heskel, nakauwi na agad kayo? Kinakabahang usalipan niya. Nakita niya ang sitwasyon ng TV at ng vacuum sa lugar na kasalukuyan pang nililinis sa mga babae.
But instead of asking about what happened to it, may madilim na mukha siya nagtanong kay Pani. Where's Audrey? Nasa kwarto niya po. Nagmamadali siya naglakad patungo doon. Walang ibang pumapasok sa isipan niya kundi ang harapin ngayon si Audrey. Gusto niya mismo marinig mula sa asawa na walang katotohanan ng mga salitang binitawan ni Landers. Gusto niyang kumpirmahin na hindi totoo ang lahat ng mga usapang nun. Malakas na kumalabog ang pintuan ng madali niya iyong nabuksan bagaman walang kandado. Ang tao sa loob ay agad napalingon sa kanyang kinalalagyan. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Audrey at biglaan siya napatayo sa kanyang kinauupuan sa kama. Zack! Malalaking hakbang niyang tinawid ang pagitan nila ni Audrey. Marahas niya itong kinapitan sa magkabilang braso nang magtaka itong iwasan siya. He forced them to meet face to face. Meron kaagad na mumuong luha sa gilid ng kanilang mga mata. He suddenly knew that Audrey saw the show too, and what happened to the TV may be her doing. Full of expectations and emotions, he told her directly, "You didn't have a child with him, did you?" Nagsisinungaling lang siya, di ba? Audrey whimpers while cowardly looking at him. Her face is pale and her body is cold. Ilang beses na kumibot-kibot ang labi nito subalit walang salita ang lumabas doon. Out of patience, mas sumigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso nito. Audrey, please. Please. He gasped for air as his chest heaved heavily. Para siyang nasasakal at unti-unting nahihirapan ng kanyang pagsasalita. He was so insecure about that man. And now, this? Paniwalaan kita. Sabihin mo lang na hindi yun totoo. Please. He sincerely begged her, hoping for an answer he was looking for. Sa totoo lang ay umasa siya. Umasa siyang magkakaayos silang tuluyan ni Audrey. Ang kailangan lang ay tamang komunikasyon. They can still be together and forget about what happened in the past. He's willing to let go of his hatred and all the revenge that was building up in his mind. Dahil sa tuwing nakikita niya si Audrey ay hindi niya magawang mainis o magalit dito. Dahil nga baka siya naman talaga ang may kasalanan o may pagkukulang kung bakit ito humanap ng ibang lalaki. Maybe the truth is that he wasn't enough to satisfy her. That's why he's willing to bend down and act like a good person, the same way Lander's image was. He planned it all so perfectly last night and imagined different scenarios in which Audrey was happily living with him. They would finally let go of this toxic relationship they had until now. Subalit ang nangyari sa pagising niya ay isa na namang pangyayaring gugunaw sa lahat ng mga plano niya. If Audrey and Landers had a child of their own, then that only meant they were once a family, right? There was really no place for him if Audrey let another man have a child with her. Audrey! Inalog niya ang katawan nito nang hindi magmistulan nitong pipe na hindi makasagot. Sa wakas ay muling tumuon ang atensyon nito sa kanya. Ngunit nag-uunahan ng tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Please, don't hurt my son, Zack. Huwag niyo siyang itamay dito. He's innocent. He can barely understand anything, please. Mabilis na nag-init ang mga mata niya sa narinig ng pakiusap ng asawa. Unti-unting lumuwag ang pagkakakapit niya rito. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa at ilang beses na napaatras. Napakurap-kurap siya upang labanan ang nagbabadyang pagbuhos ng mga luha niya. No, he isn't like this. He's supposed to be calm and composed. He has to think of another plan. He can't let go of Audrey now, much less of letting her be with Landers again, to reunite again as a family. He will never let it happen, even if they have a child together. Where's the child? Pilit niyang ibinabalik ang sarili sa katinuan. Pakiramdam niya ay anumang segundo ay tuluyan na siyang mababaliw. Is he with Landers? Hindi tumugon si Audrey. Yumuko ito at hindi nagsalita. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at napatiib baga. Don't tell me then. I have my ways of knowing and bringing him to me. Akma siyang tatalikod ng desperadang humabol si Audrey. Please, hayaan niyo na siya. Nakikiusap ako, Zack. Hindi pa ba sapat na nakuha mo ko? Why do you have to get him as well? Hindi niya kailangang maipit sa gulo natin. Binawi ni Zack ang braso niyang kapit-kapit ng asawa. Don't worry. He will have nothing to do with us in the future. Anong ibig mong sabihin? Zack?
Nanlalambot na muling kumapit sa kanya si Audrey. What else? His face darkened. Of course, the child will be kept hidden. No one will be able to see him again. Habang nakatingin sa isang batang lalaki na karga-karga ng isang dalagita, ay blangkong emosyon ang nakaguhit sa mukha ni Zack. Anong kailangan nyo? Sino kayo? Humigpit ang pagkakayakap ng babae sa batang lalaki habang pinalilibutan ito ng mga tauhan ni Zack. Dahil sa cellphone na sa wakas ay naayos at na-retrieve ang impormasyon sa kinontak noon ni Audrey, ay agad-agad na nahanap ang lugar ng anak ni Audrey wala pa mang 1 linggo. It wasn't Landers whom Serene contacted that day but her child. Dahil gusto ni Zack na tahimik ang kanilang gagawin ay nagpasya siyang dukutin ang bata mula sa pamilyang nag-aaruga dito. Hindi lang siya inaasahan na handang sumama ang babaeng nasa harapan niya ngayon para protektahan ito. Give me the thing. Dahil sa blanko at madilim niyang itsura habang tinuturo ang bata, ay labis na natakot ang babae at sunod-sunod na napaatras. Pumadekwatro siya ng upo at napakapit sa kanyang sentido. This is the same place where he killed the man who got involved in Landers' plan to sell Audrey on the black market. Ang mga tauhan niya ay pumosisyon para patigilin ang babae sa pag-atras at marahan pa itong pinaabante sa kanya na siya pa nitong kinanginig. Give me the child. Muli niyang pag-uutos dito. Hindi ko ibibigay sa inyong bata. Utal-utal nitong tugon at naroon ang paninindigan. Sino ba kayo at anong kailangan niyo sa kanya? Gumuhit sa isang linya ang mga kilay at labi ni Zack. Naubusan na ng pasensya sa panlalaban ng babae. He slit and pointed his finger at Ramil. Go, get the child and bring it here. Lumayo kayo sa akin. Ano sa tingin yung ginagawa niyo sa bata? Hindi niyo hinayaang mapuha ang bata ng basta-basta. Miss, kung ayaw mo masaktan, pwes, ibigay mo na lang yan sa amin. May pakiusap sa tono ni Ramil. Wala akong pakailangan. Sino ba kayo? Mga tauhan kayo ng gagong Landers na yun, ano? Mapaklang tumawa si Zack. Why? Do you resent that guy? Matapos ibenta si Audrey at pabayaan ang anak nila, sa tingin ba niya makukuha niya tong bata sa akin ng basta-basta? How grateful he is now that Landers made that great mistake. Magmula ng pakawalan niya ito sa pagkakagapos niya, ay nagkaroon siya ng tiyansang makuha si Audrey. Maging ang anak nila. His eyes flickered in great interest. Don't worry, I don't work for him and never will. Kung ganon, anong kailangan niyo sa bata? Bakit niyo siya kinukuha? Sa akin pinagkatiwala ito ni Audrey. Sinabi niyang siya lang ang pwedeng kumuha dito sa akin. But she's not able to do that from now on. Umasik siya. Actually, she consented to me bringing the child to her. Bakit? Sino ka ba para pagkatiwalaan niya? I'm the one who bought her from the black market. Napasinghap ng hangin ng babae. Ayos lang ba si Audrey? Pinahirapan niyo ba siya? Nung huli ko siya nakausap, nagkakagulo. Ano ginawa niyo sa kanya? Don't worry, she's still alive and wants her child back. Numisi siya ng nakakaloko. Now, give me the thing. Ayoko! Wag! Inagaw ni Ramil ang bata sa bisig nito. Wala itong naging palag nang kapitan siya ng 2 lalaki upang pigilang humabol. Anong balak niyong gawin sa kanya? Audrey got herself a friend who has the same energy as her. He could have just killed her right away if he wanted to, but it's still all unnecessary to do so. Boss, ito na. Inabot sa kanya ni Ramil ang tahimik na batang lalaki. Nakasuot ito ng itim na jacket na doble ang laki sa kanya at wala lamang kibo kanina pa. Inaasahan niyang iiyak ito ng maikandong sa kanyang hita at makita ang nakakatakot niyang ekspresyon sa mukha. Subalit na natiling kalmado ang bata, inosente sa mga nangyayari. Nagtama ang paningin nila ng batang lalaki at matagal na nagkatitigan. His eyes were big and clear. He stared at him in confusion. Maliit at matangos ang ilong nito at may maliit na linya ng labi. Ang dalawa nitong pisngi ay nakalobo, kahit hindi naman katabaan ang katawan. The 2-year-old boy looked so tiny and fragile compared to a grown adult man like him. He could actually break his bones if he held him tight. So, this is Audrey and Landers' child. How disgusting. You're heavy. Istrikto niyang anas. Sinadyang ipagsalubong ang kilay at tapangan ng kanyang boses upang paiyakin ito. Nanatiling nakatitig sa kanya ang bata, animoy nakikita maging ang kaluluwa niya. He finds it creepy.
Do you want me to pull out your eyeballs? He threatened. Kumurap ang bata. Kalaunay sinandal pa ang katawan sa kanya. Idikit ang ulo nito sa dibdib niya at umamoy-amoy ng halos ilang minuto. What the fuck is this thing doing? Children are so weird. Mommy? Maliit at matinig na boses ang narinig niya sa bibig ng bata. Zach's heart unconsciously softened without realizing it. What do you mean? Ipinagpatuloy niya ang pagpapagkap na inis dito habang... Smell! Mas nagsalubong ang kilay ni Zach. I smell? How dare you? Sinabihan pa siya nito ng mabaho. Do you want me to pull out of your nose instead so you won't get to smell me again? No! You... Muli itong umamoy sa dibdib niya. You smell like mommy. Natigilan siya at hindi nakatugon sa bata. Can children really know the smell of their mothers? Where's mommy? Umimpit ang tinig nito at nagsimula ng gumuhit ang luha sa mga mata nito na kanina niya pang hinihintay. You have a good sense of smell. Seryoso niyang puri dito. Your mother is with me. Really? Then, is Daddy with her too? Bumakas ang takot sa mga mata nito. Daddy? Napatiimbagan siya. You have no father. Mas lalong naguluhan ng bata, subalit bumakas sa alaala ni Zach ang sinabi ni Lander sa TV. Na marunong na ang batang to bumuo ng mga pangungusap at makipag-usap, kumpara sa iba na iisang salita pa lamang ang kayang bigkasin. He just didn't know how the child could even ask questions like he understood something. The boy was like him when he was a child. What is your name? He asked. Dushel. Bulol-bulol nitong bigkas na hindi niya naintindihan. What a creepy name. When is your birthday? Umiling-iling ito. Mukhang pahiwatig na hindi nito alam. Naging buo ang desisyon niya. Binuhat niya ang bata sa katumayo. Lumapit siya kay Ramil nang may seryosong itsura. Boss, do we have a resemblance? Nanlisik ang mga mata niya. Natauhan si Ramil at maiging sinuri ang itsura ng bata at ni Zach ng paulit-ulit. Matunog pa itong napalunok at kinakabahan. Pasensya na, boss. Madilim dito, hindi masyadong makita. Never mind that. Let's do a DNA test. He has a feeling that this child might not be Landry's, but his hope shattered instantly when the DNA test result came out to be negative. Really? It wasn't his child? Audrey really had a child with Landry's?